Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? 5:43 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ipinagutos ni Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos ang pagpapatupad ng ibayo pang police visibility sa buong syudad. Ginawa ng alkalde ng hakbang matapos mabulabog ng bomb threat ang 4 na paaralan sa Mandaluyong kahapon. Dahil sa pangyayari na suspindi ang face-to-face class sa Eulogio Rodriguez Integrated School, Mandaluyong National High School, gayon din sa Mandaluyong Elementary School at Highway Hills Integrated School. Bagamat napatunayan na fake news ang impormasyon, inatasan pa rin ng alkalde ang lokal na pulisya na palakasin pa ang police visibility sa iba pang paaralan sa Mandaluyong. Sinabi ni Mayor Abalos na maigpit din ang kanyang direktiba sa mga barangay na panatilihin ang close coordination sa mga otoridad upang maipatupad ang nabanggit na hakbang. Makipag-ugnay na din ng Mandaluyong City Police sa PNP Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group upang matukoy ang pinagmulan at ang responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa social media. Muling iginit naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Cador Pleito na dapat nang may sabatas ang paglikha ng Department of Water Resources na layong pag-isahin ang mga ahensya na nangangasiwa sa lahat ng usapin ng tubig sa bansa. Sa panayam ng DZRH kay Congressman Pleito, binigyang din ito na lalo nang naging mahalaga ang panukala dahil sa kakulangan ng supply ng tubig mula sa Angat Dam. Kwento ng kinatawan, apektado na ng pagsadsad ng tubig sa dam ang mga magsasaka dahil pansamantalang sinuspindi ang irigasyon sa tinatayang 20,000 hektarya ng sakaan sa Bulacan at Pampanga. Ayon sa kongresista, naapektuhan din ang Ipo Dam na pinagmumula ng malaking bahagi ng inuming tubig sa Metro Manila. Sabi ni Pleito, naaprobahan na ng Kamara ang panukalang lilikha ng Department of Water Resources at Water Regulatory Commission at kasalukuyan na itong nakabinbin sa Senado. Yung mga farmers kasi ngayon doon, nagrereklamo dahil sa kakulangan ng tubig ng Angat Dam, sinuspindi nila yung pagbibigay sa irrigation. Yung palagi na sa dyaryo na 25,000 hectares ng Bulacan at Pampanga, wala muna tubig dahil nga bumaba na sa normal level ang ating tubig sa Angat. Saka sa Ipo. Itong kailangan itong aming ipinasa na makasaysayan na batas na itong isa sa LEDAC priority sa ating Pangulo, itong creation of Department of Water Resources at saka yung Water Regulatory Commission. Si Kong Pleito ang pangunahing may akda at sponsor ng House Bill No. 6789 o ang Department of Water Resources Bill. Labas tayo ng ating impilan, COMELEC inaprobahan na isabay na rin ang plebisito para sa highly urbanized city status ng Naga City sa BSKE sa November 2. Ibalita mo yan na reach number 9, Miss Tina Nolasco. Tina. Romel, aprobado na nga ng Commission on Election o COMELEC ang kahilingan ng lokal na pamahalaan ng Naga City na isabay na sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na November 2 ngayong taon ang plebisito para sa ratifikasyon ng pagiging highly urbanized city o HUC ng lungsod. Sa COMELEC Minute Resolution 26-0526, inaprubahan ng COMELEC en banc ang kahilingan ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Matatanda ang noong May 26, 2026, opisyal na idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Naga City bilang isang HUC. Gayunpaman, kinakailangan pa itong dumaan at maratipikahan sa isang plebisito upang formal na maging epektibo ang naturang deklarasyon. Tinataya nga abuti ng 15 million pesos ang gagastusin kapag nagkaroon pa ng hiwalay na plebisito kumpara kung isasabay na ito sa darating na eleksyon sa November 2. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco, 14 anyos na estudyante
abay nahulihan naman ng illegal na droga sa Leyte. Ano ba ito? Mga kabataan ngayon nangyayari sa kanila. Alamin natin ang report mula kay Jimmy Angay-Angay mula sa DYVL sa Tacloban. Jimmy? Nasangkot ang isang 14 anyos na estudyante ng Javier Leyte National High School sa pagka-recover ng illegal na droga sa loob ng paralan sa poblasyon Zone 1 Javier Leyte. Ayon sa Javier Municipal Police Station, alas 11:30 kapon ng umaga nakatanggap sila ng ulat mula sa isang guro lumabas sa investigasyon na sinetang 3 estudyante matapos mahuling tumatambay sa hagdanan patungo sa roof deck ng eskwelahan. Habang isinasama sa guardhouse, nakita umano ng school staff na tinapon ng 14 anyos ang isang maliit na plastic sachet na sa isang nakaparadang e-bike. Nang pulutin ito, natuklasan isang puting malakristal na substance na hinihinalang illegal na droga. Agad dinulat ang insidente sa pulisya at sinagawa inventaryo na ebidensya sa harap ng social worker, mga opisyal ng barangay at magulang na minoridad. Sa ilalim pa sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit ang nakuhang substance upang matukoy kung ito'y illegal na droga habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kayang magbigay ng pamahalaan ng tig 10,000 pisong ayuda para sa mga kwalipikadong Pinoy sa halip na tig 2,000 piso lamang. Ito naman ang ginit ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook live stream kahapon matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawak ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program. Sa ilalim ng programa, magbibigay ng 2,000 pesos na one-time assistance ang pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilyang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng pagsiklap ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Pero sabi ni Cayetano, posible ang tig 10,000 pesos na financial assistance kung gugustuhin dahil umabot naman sa 200 billion pesos hanggang 400 billion pesos ang pondong inlaan ng pamahalaan para sa ayuda. Abot naman sa 3,000 marinong Pilipino ang stranded ngayon sa Strait of Hormuz matapos itong isara dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, ang mga tripulanting Pinoy ay sakay ng 400 barko o mahigit 400 barko na hindi makabiyay palabas ng Persian Gulf. Mahigpit anyang nakipag-ugnayan ng DMW sa mga licensed manning agency at mga ship owner upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga tripulante. Tiniyak din niyang tuloy-tuloy ang sweldo at benepisyo ng mga seafarer at sapat ang kanilang supply ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan at tumulong sa mga Pinoy seafarer na nalalagay sa alanganin dahil sa mga global conflict. Sa talumpati ng Presidente sa graduation ng Philippine Merchant Marine Academy, binanggit nito ang kinakaharap na hamon ng maritime education at certification standards ng mga Pinoy na marino na muntik nang mawalan ng trabaho sa Europa. Ayon sa Pangulo, agad itong inaksyonan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pinalakas na pagsasanay, sistema ng pagtuturo na sumusunod sa international standards at ang pinakapinagandang mga pasilidad at kagamitan. Samantala, pinalalahanan naman ng Presidente mga nagtapos ng PMMA na mamuno ng may kababaang loob at magsilbi ng may integridad saan man sila dalhin ng kanilang profesyon. The government's duty does not end with standards and employability. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. Ang Pangulong Bongbong Marcos, congratulations sa mga bagong graduates ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA. Nagatid sa ating oras na 5:52 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Balik tayo sa ating balitaan. May 5 minuto pa bago mag-alas 5 ng umaga, bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, mga nagtatanim naman ng saging, lalo na dyan sa Mindanao. Nakarating na ng New Zealand ang ikalawang batch ng saging na saba galing sa Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, ang naturang shipment ay isang 40-foot refrigerated container na naglalaman ng 1,400 mga kahon ng sariwang saba mula sa Avante Agri-Product Philippines na nakabase sa Davao City. Sabi ni Secretary Laurel si Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ang nasabing development ay patunay na lumalawak ang pandaigdigang demand para sa mga dekalidad na farm products ng bansa. Git ng kalihim, patuloy na nagsusumikap ang ahensya para mas mapalawak pang export markets para sa Pilipinas na anyay magbubukas ng mas malaking oportunidad at magpapataas sa kita ng mga Pilipinong magsasaka. Ito naman para sa mga residente ng Dasmariñas City sa Cavite. Para sa inyo ito, tatakbong kinatawan ng syudad sa isasagawang special election sa lugar ang ina ni dating Congressman Kiko Barzaga na si Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barzaga. Ayon sa Commission on Elections, nagaan siya ng kanyang Certificate of Candidacy o COC sa ika-4 na distrito ng Cavite kahapon huling araw ng filing ng naturang dokumento. Bukod kay Barzaga, 4 na iba pa ang nagain ng kandidatura para sa naturang pwesto na binakante ni Congressman Miao. Ito'y sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalag, Leysander Aguilar Ordeñez at Jacinto Bautista Frani Jr. Nakatakda ang special election sa August 29 habang ang campaign period ay mula sa July 30 hanggang August 27. So kapag nanalo itong si Mayor Jennifer Austria Barzaga, ang papalit sa kanyang mayor, yung vice mayor. Tama, parang Raymond. Oo, by ano naman yan eh. Oo. Kasi siya ang mayor ngayon dyan sa Dasmariñas City sa Cavite. Sige. Good luck sa lahat ng mga kandidato sa special election. Yung parang yung Mangubat, parang dating vice mayor yata yun. I Yung Mangubat, yung Rex Mangubat. Arestado naman ang isang barangay chairman sa Lubao, Pampanga matapos masangkot sa road rage sa Guagua.
Ayon sa Police Regional Office 3, namaril ang chairman ng Barangay Santa Maria, Lubao at nangyari ito 1:20 ng madaling araw sa Hasa Road, Barangay San Antonio, Guagua. Sugatan ng 28 anyos na biktima na tinamaan sa binti. Na-recover sa suspect ang lisensyadong baril na pinaniniwalaang ginamit sa pamamaril. Patay naman sa pamamaril ang isang konsehal sa bayan ng Kadayangan sa Cotabato sa unang araw ng miral na election period at gun ban para sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinlala ang biktima na si Nasser Dalandang na pinagbabaril sa barangay Salunayan sa bayan ng Midsayap. Batay sa report, nagmamaneo ng kanya sasakyan si Dalandanang nang tambangan ng dalawang armadong suspect. Naniniwala ang pamilya ng biktima na posibleng may kaugnayan sa kanyang trabaho ang motibo sa naturang pamamaslang. Sa balitang sports, itinanghal si Pinay tennis star Alex Ayala bilang Star of the Swing para sa 2026 grass court season matapos makakuha ng 89% na fan vote. Naungusan ni Ayala ang ilang contenders kabilang si bagong Wimbledon champion Linda Noskova na pumangalawa sa voting, gayon din ang finalist na si Carolina Muchova. Nagtala ng impressive na kampanya si Ayala, makarang masungkit ang WTA 125 Birmingham Open title at makarating sa semis ng Berlin Open. Umabot din siya sa 4th round ng Wimbledon kung saan gumawa siya ng kasaysayan bilang unang Pilipino sa Open era na umabot sa second win ng Grand Slam singles. Bagaman nagtabos ang kanyang kampanya sa ika-4 na round, nagawa ni Ayala na makakyat sa kanyang career high world ranking na number 28. At sa balitang showbiz, nanguna sa YouTube music chart ang viral hit na Ooh La La Baby ng girl group na Baby Dolls. Umabot na sa higit 3.3 million ang views ng naturang music video sa YouTube, habang nasa 9 million views naman ang lyric video nito. Patok din ang Ooh La La Baby sa TikTok kung saan mahigit 6.6 million post na ang gumamit nito bilang official sound. At bago tayo magtapos, muli nating ipinaparating ang atin hong condolence sa pamilya ni Ate Celi Bueno. Kasama natin sa hanap buhay. Ng DWIZ. Sumakabilang buhay na ho yung kanyang yung asawa niyang si Kuya Saldi Bueno kahapon. At naiuwi na yung mga labi sa kanilang bahay dyan sa Barangay Balimbing, Nagcarlan, Laguna. Ang atin hong our condolences sa pakikiramay. pamilya Ortega. Yan dyan ho sa Nagcarlan, Laguna. At Strawberry Lopez, ayan, kinakamusta ka ni Francis Cuaco. Yeah. Ay, Doc Seni Mendoza, salamat ho sa inyo at magandang umaga dyan sa Talisay City. Kabuuan ng ating balita ngayong araw ko ng Sabado. Ako ho si Raymond Dadpa. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby, susunod ang advokasya nila Kuya Bong Ariola ng PCSO at sa Tina Nolasco. 1 minuto na ho, makalipas ang 6:00 ng umaga.